Sa isang liblib na baryo sa Sitio Madilim, may isang matandang babae na kilala bilang si Lola Sela. Tahimik siya, laging nakasuot ng itim, at hindi halos lumalabas ng kanyang bahay sa gilid ng gubat. Ang mga bata ay takot lumapit sa kanyang bakuran, at ang matatanda ay palaging may binubulong kapag siya'y nadadaanan. Isang gabi, nagpa siya ang tatlong binata, si Mario, Cardo, at Luis, na subukin ang katotohanan. Matagal na nilang naririnig ang usap-usapan na may nawawalang mga hayop sa baryo, mga manok, baboy, at minsan, kahit aso. May ilan ding bata na sinasabing nakita ang isang anino na lumilipad sa bubong tuwing hating gabi. Dala ng tapang at pag-uusisa, dumaan sila sa harap ng bahay ni Lola Sela. Maliit at luma ito, may sirang bintana at pinto na bahagyang nakabukas. Sinilip nila sa loob. Nakita nilang si Lola Sela ay nakatalikod, nakayuko sa isang mesa, tila may kinakain. Ngunit ang kakaiba, hindi ito gumagalaw ng parang normal na tao. Biglang humangin ng malakas. Napaatras sila nang bumukas ng tuluyan ang pinto. Sa dilim ng loob, unti-unting lumingon si Lola Sela. Dahan-dahan, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. Mga bata. Malamig niyang tinig, parang mula sa ilalim ng lupa. Anong ginagawa niyo rito? Hindi makagalaw ang tatlo. Napansin nilang ang kamay ni Lola Sela ay may hawak na buto, hindi buto ng hayop, kundi isang bagay na mukhang mas malaki. At sariwa pa. Totoo bang aswang ka, Lola? Nanginginig na tanong ni Mario. Ngumiti si Lola Sela, unti-unting bumuka ang kanyang bibig. Dahan-dahan, ngunit lumaki ito ng hindi pangkaraniwan. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbago, nagkulay abo, tila natutuyo at kumukunot ng masyado para sa isang tao. Ang kanyang mga mata ay nagliyab, naging pula tulad ng nagbabagang uling. Sabay sa isang malakas na ihip ng hangin, lumundag siya mula sa kanyang kinatatayuan, hindi palapit, kundi pataas. Bigla siyang nawala sa bubungan. Napasigaw si Luis. Tumatakbo tayo! Habol hiningang nagtakbuhan ang tatlo palabas ng bakuran, patungo sa madilim na daan ng baryo. Ngunit nang sila'y nasa gitna ng kalye, narinig nila ang isang tunog sa itaas. Swish! Sa isang iglap, isang madilim na anino ang bumagsak mula sa langit. Isang bagay na may mahahabang kuko, matatalas na ngipin, at pakpak na parang paniki. Huli na kayo! Bulong ng tinig ni Lola Sela, ngayon ay wala nang bahid ng pagiging tao. Isang matinis na sigaw ang pumailan lang sa hangin. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo ang tatlong duguang katawan sa gilid ng ilog, nakapila at walang laman ang mga tiyan. Mula noon, wala nang sinuman ang naglakas loob na lumapit sa bahay ni Lola Sela. At sa tuwing sasapit ang hating gabi, naririnig pa rin sa hangin ang mahina at nakangingilabot na halakhak, tila may aswang na muling naghihintay ng bagong biktima.